Hello mga guys, isang mapagpalang umaga naman sa ating lahat mga guys. At ngayon ay magbabahagi na naman tayo. Ang ibabahagi natin ay patungkol sa sulat ng ating kagalang-galang Mateo sa Kapitulo 15, versikulo 8 at saka 9 mga guys. Na dito mga guys, alam niyo ba mga guys kung bakit magulo ang mundo natin sa kasalukuyan mga guys? Dahil kaya nagkaroon ng mga kaguluhan sa buong sanlibutan o sa buong mundo mga guys, kaliwat kanan digmaan, bagaman yan ay nakasaad na magaganap ang mga digmaan, mga lindol o mga sakuna, pero talaga ang nangyari dahil nawala ng takot ang lahat ng tao sa ating dakilang Panginoon Kristo o sa ating dakilang lumikha sa Diyos amang makapangyarihan. Kaya ganun ang nangyayari mga guys, kasi kung may takot ang lahat ng tao, lalo na sa mga namumuno sa bawat bansa sa ating Diyos, ay walang magaganap na digmaan. Dahil kung may takot sila, mag-alala sila sa kanilang sarili na baka pag sila'y namatay, na wala dito sa mundong ibabaw, ay sa kadagat-dagatang apoy sa impyerno mapupunta ang kanilang espiritu. Kaya lang, dahil nga sa nawala sa kanila yan mga guys, sapagkat ang nangyayari nga sa ngayon ay batas ng tao ang sinusunod, hindi batas ng Diyos. Kasi kung batas ng Diyos ang sinusunod, wala dapat magaganap ng kaguluhan. Kasi ang nakasulat sa banal na kasulatan na mga habilin o mga utos na ibinaba ng Diyos ang sa magitan ng mga apostol, propeta at ng kanyang bugtong na anak ay para sa ikabubuti natin, hindi para magdulot ng kaguluhan kung ito'y ating ganapin. So balit dahil nga sa nawala ito sa tao, yun, nagkaroon ng kumbaga yung batas ng Diyos na isinad sa banal na kasulatan ay pinalitan nila ng batas ng tao. Nandoon na yung mga batas-batas na yan na sinusunod niya, na nagpapagulo palalo. Kaya nasapawan ang batas ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Mayroon mang nagbabahagi pero ginagawa rin lang hanap buhay, kaya lalong nagkaroon ng problema. Kaya doon sa mga alam ko naman na ang lahat ay kumikilala Alam ko naman na ang lahat ay alam nila ang dakilang tagapagligtas ang Panginoon Kristo. Lalo na sa mga nagbabahagi sa banal na salita, talagang matik yun. Kilala nila si Jesus. Mayroon namang iba na hindi nila kinikilala si Jesus na Diyos, sapagkat ito'y tao lamang. Pero nakasulat sa banal na kasulatan na siya'y Diyos, sapagkat siya'y anak ng Diyos. Pero dahil sa nangyayari mga guys, yung patungkol sa mga kumikilala sa Diyos, na nagsasabing sila'y tunay na nasa Diyos, sila'y ligtas na dahil kinikilala nila si Kristo, sila'y ligtas na dahil tanggap nila si Kristo, sila'y ligtas na dahil sila'y nagbabahagi ng banal na salita. Subalit sa kanilang pagbabahagi ay kakibat nito ang pera, gaya nga po ng 10 ikampo o ika-10 bahagi. So iba't iba pang mga gawain na hindi angkop doon sa ginagampanan ng ating dakilang tagapagligtas. Kaya ito yung sinasabi ng banal na kasulatan mga guys, patungkol sa lahat ng kumikilala sa Diyos at hindi sinusunod ang kanyang mga kalooban, na sinasabi sa sulat ni kagalang-galang Mateo 15, Kapitulo 15, versikulo 8 hanggang 9. Yung sinasabi niya rito, ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ito na yun mga guys, na iginagalang sila, kinikilala lang may Diyos, pero ang ginagawa nila ay malayo doon sa kalooban ng Diyos, hindi angkop doon sa pinakalayunin ng ating Panginoon sa Kristo ang dakilang lumikha. Yan siya mga guys, nakakalungkot isipin, no mga guys. Kaya nga nung mabasa ko to, napaisip ako, kaya pala sinabi rin mismo sa banal na kasulatan na marami nga anihin, subalit kunti ang mga ani, sapagkat marami nga anihin sa buong sanlibutan, maraming nagbabahagi ng banal na kasulatan mga guys, pero hindi sila considered na mga ani. Bakit? Dahil nga ang ginawa nila ay lihis doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon Kristo. Yun mga guys. Tapos sa 9, datapwat
walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ayun mga guys, no? Walang kabuluhan pala ang pagsamba nila na o pagkilala nila sapagkat yan, no? Nagtuturo sila ng kanilang pinakaaral, sarili lang aral, sarili lang turo, hindi turo ng Diyos, hindi turo ng ating dakilang tagapagligtas o ng Diyos amang makapangyarihan ang kanilang ginagawa, kundi turo mismo, sila mismo ang gumagawa ng kanilang mga turo o utos o pagpapahayag para sa kanilang sariling kapakanan o para sa kanilang sariling interes, para sa kapakanan ng kanilang bulsa o ng kanilang tiyan. Kaya maraming mga guys sa mga nagko-comment na ganito ganoon, abangan nyo pag iba nating pagbabahagi mga guys sapagkat ipapaliwanag natin. Hindi lang sabi nga na ang pananampalataya ay importante sa lahat sapagkat kung hindi ka nananampalataya na si Jesus ay Diyos, ay paano mo gampanan ang kanyang kalooban. Gaya sa kanila, bagaman sila rin nananampalataya na si Jesus ay Diyos, lihis naman ang kanilang ginagawa, sarili lang turo ang kanilang ginagawa, wala rin silang kabuluhan, wala ring mangyayari. Kaya mas magaan pa nga yung mga guys magaan pa yung hindi ka magsasamba subalit may pananampalataya sa kanya. Paano yon? Sabihin ng iba kasi, pag hindi ka nagsasamba, paano mo ipakita sa Panginoon ang iyong pananampalataya? Simple lang mga guys, kahit hindi ka nagsasamba, may papakita mo ang pag-ibig mo sa ating dakilang lumikha o sa kanyang bugtong na anak. Paano? Huwag kang gumawa ng mali, huwag kang magsisinungaling sa iyong kapwa, huwag kang pumatay. Papasok pa rin sa 10 utos na yan. Maging mabait ka sa iyong sarili mga guys o sa iyong kapwa. Yan lang mga guys. Kaysa hawak mo ang banal na kasulatan araw at gabi, binabasa mo siya araw at gabi, nagbabahagi ka tuwing gampanin ninyo sa inyong sikta o sa inyong relihiyon, subalit lihis naman ang inyong ginagawa, walang kabuluhan. Ito na ang sinasabi niya, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Yan mga guys ang binabahagi ko sa inyo, hindi ko sariling gawa-gawa, hindi ko nagbibigay kung sa tingin nyo may kulang sa akin pagpapaliwanag mga guys, pwede kayong mag-comment sa baba at paki-like, paki-share sa ating video mga guys. I-share nyo ang video natin sa inyong mga mahal sa buhay para magkaroon sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Kasi ang aking ibabahagi ay nakasulat mismo sa banal na kasulatan o sa Biblia mga guys. Hindi ako magbabahagi ng sa akin lang haka-haka sapagkat ito'y hindi kalugod-lugod sa paningin ng ating dakilang lumikha o ng ating dakilang tagapagligtas sa Panginoon Jesucristo. Naway gabayan kayong lahat na sa oras na marinig nyo to ay ipagkaloob sa inyo ang lubos na unawa at liwanag ng inyong puso't isipan na may waksi ang lahat ng kasamaan sa inyong puso't isipan mga guys. Nalalakad kayo tungo sa kanyang daan sa liwanag para sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Hindi buhay na walang hanggan sa kadagdagatang apoy sa impyerno. What's up mga guys? At isang mapagpalang araw sa ating lahat. Gabayan nawa kayo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.